Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So, kamusta ng lahat mga ka-friendships? Naku, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Karaka-raka, let's go! For today's video mga ka-friendships, pag-uusapan natin yung request ng ating dalawang ka-friendships na si Ma'am Lenny May Dupolco at si Ma'am Rani Badang Barce. Kasi mga ka-friendships, no, kahapon, pareho sila nag-request doon sa page natin mga ka-friendships kung ano nga ba ang ginagawa ng mga teacher sa first day of class kasi malapit ng pasukan. Ako, July 29 na mga friendships. Excited ba kayo sa ating pasukan mga friendships? Pero yung mga private school, yung iba yung date ng opening nila. So, pwede kasi silang makapag-set ng ibang araw or date kung kailan sila mag-opening. Kasi ang first day of class kasi sa public school ay July 20 na maka-friendships. Kaya, naku maka-friendships, sino nga ba ang ating mga ka-friendships viewers ngayon? Sino-sino nga ba ang maka-friendships audiences natin sa video na to mga friendships So ngayon, inaasahan natin sa video natin ngayon ay manunood ang mga teachers, old and new teachers sa public or DepEd maka-friendships. At sino pa? Sila lang bang mga DepEd teachers ang ating viewers ngayon? Nako, kasama din ang mga private school teachers maka-friendships. Sila din, kasama din sa dito. Kaya maka-friendships, kung nasa private ka ngayon, nako, magstay ka, panoorin mo to para alam mo kung anong ginagawa ng mga teachers sa isang linggong, maka-friends, sa isang week na yan, buong week na yan maka-friendships kung ano mga ginagawa. And then, maka-friendships. Sino pa? Sila lang ba? Nasa DepEd, nasa private? Naku, hindi lang yan maka-friendships kasi kung kakapasa mo lang sa LET, hindi ka nagtuturo ngayon, para dito sa'yo. Kasi para magka-idea ka. Para magka-idea tayo maka-friendships. Kung sakaling magkapagturo tayo sa private man, sa public, at least meron ka nang alam kung anong ginagawa ng mga teachers sa buong week ng klase maka-friendships. Kaya huwag kang umalis. Nako, panoorin mo hanggang dulo. O kaya kung bago ka pa, baka naman, isubscribe mo ako ngayon. At bigyan mo ito ng like. Baka magustuhan mo ang ka-OA-han ko sa pag-content ng ating usapin ngayon, ating topic. At i-share mo to mamaya ha, kung mayroon tayong mga ka-friendships na hindi pa alam sa ating channel. So, mga ka-friendships, una dyan, ang ginagawa ng mga teachers sa first week of class, mga ka-friendships, or first day, ganun. So, kinokolekta po. Get the SF9 o kaya report card ng inyong magiging students. Bakit ba kailangan kolektahin natin yon? At kanino pala yung kukunin? Yung SF9 o report cards, kukunin po yan maka-friendships sa ating grade chairman o kaya key teacher. Kasi maka-friendships, meron pong naka-assign. Sa public school kasi may naka-assign na grade chairman o key teacher sa bawat grade level. So, sa private school naman, kukunin yan sa principal. Yon. And then, bakit nga baka natin kukunin yung SF9 na yon? Kasi nandun nakalagay maka-friendships ang LRA ng bata. At kailangan mo yon para ma-enroll natin siya sa LIS. Sa DepEd or public school, ang bawat advisor ang mag-i-enroll ng kanyang students sa LIS. Magkaiba po sa private. Sa private school po, mayroon pong naka-assign siya na LIS coordinator. Siya po ang e-enroll ng mga students, lahat ng students ng buong school nila. Kasi sa DepEd, meron naman ding naka-assign na LIS coordinator, pero hindi po siya ang nag-enroll kasi hindi niya kaya, ang dami nasa public school. Pero maka-friendships, huwag kayong mag-enroll ng students ninyo sa LIS kung wala pang advice
ang LIS coordinator niyo kasi mag-a-announce po yan siya kung kailan mag-open, kailan pwede mag-enroll na ng students sa LIS. Kaya hintayin niyo 'yon. Huwag kayong huwag kayong magmadali. O di ba? Hintayin niyo lang. Basta i-prepare niyo lang mga SF9 or report cards ng inyong students. At paano naman sir yung mga transferees? Hindi yun hawak ni key teacher. Yung mga nag-enroll nagkasabayan sa mismong enrollment dates, ay yung mga report cards sila, nasama na yun doon. Pero kung sakaling merong hahabol pa, di ba? So, kukunin mo din yung mayroong mga late enrollees diyan eh. Tapos old student sa school niyo kaya transferees, 'di ba? Maka-French. Kukunin niyo yung SF9 na 'yon. Isama niyo sa kasi may mga matagal magi-enroll, o 'di ba? So, ngayon maka-Frenchies, pati yung transferees kukunin niyo yung card and then i-enroll nyo din siya sa LIS. Tapos mag-request kayo doon sa previous school niya kung talagang doon siya nanggaling. Kapag i-confirm doon sa previous school niya na doon siya nanggaling, then thumbs up tayo dyan. Then, mga friendships, tandaan tong date na to ha, itong buwan na to, yung mga transfers natin, after 2 months of the school year, kailangan po tayo mag-request ng SF10 nila sa previous school. Ano yung SF10? Yun yung Form 137 nila maka-friendships. Kailangan maipasa yun sa'yo. Diba? Kailangan mapasa'yo yun. Wag first week of the month, of the school year, wag sa first month of the school year, wag. Hindi pa yan masyadong ma-entertain. Baka hindi yan maasikaso agad sa previous school niya. So, doon na kayo sa mga second or third month of the school year para at least maasikaso na kasi yon. Busy pa kasi ang lahat ng mga teachers sa buong Pinas sa kakaasikaso ng mga SF9s nila, ganon, report cards. So, dapat, o kaya mas okay talaga, second month or third month tayo magre-request. So, ngayon, kayo na po ipadala yon. Sa parent ng bata, ipapadala ang request letter for SF10 ng anak nila. O, di ba? So, ang school na yun magpapadala sa ating school through LBC na yon kasi hindi po yung bit-bitin ng parent. So, sila na yung magpapadala nun. And then, kung malapit lang naman, district to district lang, pwede na yan siya iahatid, ganon. Pero minsan nga, may mga parents na pinapayagan na bit-bitin na lang yung SF10, ihatid doon sa mismong school. So, may mga ganong cases, pero payagan nyo na yun, huwag kayo mag-ingay lang. May mga ganon talaga nangyayari na pinapabitbit, pero bawal talaga yan, bibit-bitin ng parent, yung SF10 ng anak niya, ihatid doon sa bagong school, bawal yon. Pero kung sakaling mangyayari yun sa'yo, huwag ka nang mag-ingay. Okay na yun. Kaysa naman hindi pa karating yun, di ba? Kasi mga ka-friendships, lalo na kung nasa grade 6 level ka. So ngayon, kailangan makompleto yung SF10s ng mga bata mo, yung 4137, 2 months bago yung graduation nila. Kasi mga ka-friendships, mangangarag ka, mamumroblema ka, pag hindi mo yan makompleto at wala kang ginawa, syunga-syungaan ka lang, ikaw i-blame ng mga co-teachers mo, ng mga ibang teachers dyan sa grade level o sa school. Kasi hindi yan makakagraduate ang bata pag walang SF10. Form 137, kaya mahalaga yan maka-friendships. Kaya gawin natin ang best, isang week pa lang, dapat trabahuin natin na meron ba tong mga transferees ba to, gano'n na kasi kasuyin natin agad para wala na tayong mga problema sa mga darating, gano'n. So, kahit hindi man transferee, kailangan pa din makompleto yon kasi lahat ng grade levels ay binabasa ang mga forms, mga SFs. May grade level, mayroong school level, may division level. O kung sa grade level pa lang, wala na, kulang na yung SFs ng mga anak mo, o lagot ka nun. O tapos sunod-sunod na yun eh. Pag nag-grade level ngayon, reading of forms, grade level, tapos 2 days next, na yan, school level na yan, ganon. Tapos division, paano kung matsambahan ka? Paano kung maswerte kang babunot sa division? Kasi sa division kasi maka-friendships, bunutan. Kung sino yung mabunot sa bawat grade level, siya yung maswerteng
babasahin ang mga lahat ng SF's records ng mga anak niya sa division ng supervisor. Kasi may naka-assign doon kung sino magbabasa. Kasama doon ang yung PSDS or supervisor ng school ninyo. Ganon. Kaya mga ka-friendships, unahin nyo yung transferees, problema yan. And then mga friendships no, yung sa ano din, kailangan maayos, kompleto yung mga information doon ha, na ilagay mo doon sa LIS, ganon. At yung kailangan friendships, yung SF1 din, kailangan updated yon. So, balikan natin ng SF9 mamaya kung nasa SF10 part na tayo. Okay, so number 2 muna tayo na kailangan nating i-prepare sa buong week na yan friendships. So, kung tingin mo friendships no, kompleto na ang mga report cards o kaya mga SF9 ng mga bata mo at feeling mo wala nang madadagdag sa'yo, kasi ang pinaka-class size talaga ngayon friendships ay 35. 1:35. Kaya lang, kami kasi friendships no, nasa mega school kami. Hindi lang kami big, kundi mega school. So, ang nasa class size namin, ang bilang ng students ay nasa 45 to 50 to 1 teacher. So, 1:45 or 50. Kasi hindi na susunod yung 1:35 kasi siguro walang budget, walang ganun. Kasi national budget, kailangan ibaba yung item para mahati yung mga students, ganun. Masunod yung class size. Mahirap, di ba? Pero mga friendships, kaya naman ang 45 to 50. Ganon. Kapag feeling mo na wala na madadagdag sa'yo, kung nasa 45 ka na, ganon, or 35, pwede ka na gumawa ng SF2 mo. Yung SF2, yun yung daily attendance, at yung SF3 naman, yun yung books, issued books and return books. Yun. I-prepare mo yung dalawang forms na yun para sa makapag-start ka ng checking of attendance mo, kaya ma-monitor mo kung sino yung mga pumasok ng mga students mo, sino yung students na hindi pa pumasok, kasi may mga syunga-syunga din minsan mga students, sa buong week na yan, hindi yan papasok. Pero enrolled yan sa'yo ha. Yun. Second week, hindi pa ako papasok yan After, last year talaga sa grade 6. Isang buwan hindi pumasok. Pero enrolled sa akin yon. So, paano yun kung nag-claim yung parents na pumapasok siya tapos hindi naman pala? So, kailangan meron ka ng SF2 talaga sa day 1 pa lang. And then SF3, kasi meron mga books. Ang public school kasi friendships no, merong books ipamimigay. So, dapat recorded yung mga books na binigay mo para pagbalik yon kompleto at ma-monitor mo yung hindi nagbabalik. Kasi yung mga books na hindi binabalik, sino magbabayad nun? Student or si teacher? Of course, si student magbabayad, pero mura lang naman yung friendships. So ngayon, parang wala kang talaga mababayaran. Kaya tingnan talaga natin yung mga nabigyan at mga hindi na ibalik na books. Kasi ibabalik yan after ng school year or 1 week before ma-end yung school year. Kaya ibalik yung mga books. Naka-form yan. Okay, para ma-monitor. And then, aside from doon sa SF2, SF3, dapat naka-prepare na rin ng class record. Kasi ang class record, dapat nakapaglagay ka na kapag kasi sa public school, mabubuang ka talaga, mauwendan ka kasi. Sa day 1 pa lang yan, may klase na yan, as in. Regular class na yan, magtuturo na si teacher, mag-iikot-ikot na yan, mag-rotation na yan kung sa intermediate or sa high school yan, junior or senior high. Iikot na yan, as in, first day pa lang yan. Kahit yung mga primary, yung kinder grade 1 to 3, natuturo si teacher dyan, hindi naman pasunga-sunga dyan, hindi naman tumatayo dyan, nagtuturo ng lesson kasi meron ng DLL, meron lesson plan na yan. Kaya susundin yun na maituro yung mga competencies na yon. So, sa private school naman, yung books kasi nila, sa kanila na yon kasi bayad yun binayaran ng private school. Okay, next naman ay create the classroom rules. So, ngayon friends, challenge to. Ang pag-create ng classroom rules. Bakit challenge sa ating mga teachers? Kasi friendships, dapat sinusunod. At ganito pala, bago ang lahat, yung paggawa ng classroom rules, especially sa mga high school, mga secondary, like
junior high school, senior high school, dapat i-involve natin sila sa paggawa ng classroom rules. Gusto ko nga din yung mga grades 4 to 6, dapat sila na yung magsasuggest din kung ano mga classroom rules. Kasi yung mga kinder 1 to 3, hindi pa yung kaya nila. Kaya si teacher magpe-prepare. Pero yung mga grade 4 sana hanggang senior high, i-involve natin ang mga students. Bakit maka-friendships kailangan? Kasi para maka-friendships, kasama sila sa plano, sa classroom rules na yan. At dapat strict ang implementation ng classroom rules natin for the first 3 months of the school year. Bakit? Bakit strict tayo doon sa first 3 months? Kasi maka-friendships, yun yung crucial stage ng buong school year na dapat maayos ang implementation ng classroom rules kasi pwede tayo makapag-develop ng magandang classroom management. Kasi kung simula pa lang magulo na, buong taon talaga aasahan mong magulo yan. Kung feeling nila na, ay, kaya ko to si sir. Ay, si ma'am pala, ano lang yan. Ganyan lang yan, kaya natin yan. Kaya mga ka-friendships sa mga secondary teachers, dapat i-involve ang mga students sa pag-create and strict ang implementation, set boundaries. Okay lang naman na magiging friends mo yung mga students but hindi lalampas sa boundaries kung hanggang saan lang sila. Kasi kung super duper close na talaga kayong pagka friends ng mga students mo, wala na. Kaibigan ka na talaga nila, hindi ka na ituturing teacher. Pwede naman, sige, friend, magiging, okay ba sa inyo ka-friends? Kasi ako kasi, pwede tayo maging friend, pero huwag mong kalimutan na teacher mo pa din ako. Student ka pa din sa akin, ganon. So, gawin mo yung mga pinapagawa sa'yo ng teachers. Sundin mo ang classroom rules. Ganon. O, diba? Kasi kung maayos talaga yon, I'm sure, babalikan nyo akong mag-thank you kayo na makapag-create kayo ng magandang classroom management. Tahimik ang students mo yan. Magiging participative yan. Magtataasan ng kamay yan. Magko-cooperate yan sa lahat ng mga gawain activities. Sa papasa ng projects yan. Nag-aaral yan. Ipapasa ang mga summative at periodical test yan. O, ganon yung maka-friendships ha, maganda yung natin, pang third na dapat gawin natin sa first week of the class. Okay. So number 4, check the reading ability of the learners. Okay. Especially sa mga elementary at mga high school na nasa lower section. Alam naman natin mga friendships, believe it or not, hanggang ngayon, meron pa rin tayong mga strugglers. Hindi lang strugglers, kundi non-readers talaga. Ganon, hindi nakakabasa. Kahit CVC na mga high school, nako, kawawa pa din. So, ngayon, para hindi ka mas lalong tatanda, mabilis sa DepEd, kasi sa'yo i-blame yan kung hindi makakabasa. So ngayon, ma-kinder, grades 1 to 6, elementary teacher ka man, high school, senior high, dapat maka-friendships, magpapabasa ka talaga. I-check mo ang reading skills ng students mo. Paano? Magbigay ka ng 2 selection. O kaya stories. Pababasahin mo sila isa-isa. Isang English, isang Filipino. Dahil hindi lang pwedeng English reader lang siya. Dapat nakakabasa din siya ng Filipino. And then ngayon, kapag reader sila, i-identify mo sila ha. Reader man sila o hindi, basta i-identify mo sila kung sila ba'y beginners, sila ba'y average, o kaya independent. Kasi maka-friendships, merong Phil-Erie ang DepEd. So, English and Filipino yon. So, ngayon, doon mo pa sila i-base. So, dapat bago darating si Phil-Erie, dapat alam mo na ang kapasidad nila para hindi mo huhulaan sa Phil-Erie ang result. Nako,
Nako, yung ibang teachers nanguhula ng PhilAre ng gusto. Yung data, nako. Ayoko na magsalita dyan. Basta ikaw mismo, napabasa mo sila ng maayos, na walang daya sa oras mo. O ganon. Ang daming mga available materials sa internet. At dito sa ating channel, ang dami tayong mga available reading materials downloadable. Kahanapin nyo lang sa ating mga videos. Makita naman sa tablet sa title eh. Oh. So, ngayon mga friendship, tandaan natin yon. Identify your learners, kung sila by beginner readers, sila by average readers, or independent readers na sila. Pang-apat yan ha. So, yung pang-lima ay yung DLL at DLP. Bakit dalawa to? Kasi yung DLP, Daily Lesson Plan, DLP, para to sa mga teachers na no experience. Sa private kasi, sa private school, DLP talaga ang pinaprepare sa kanila. Hindi DLP pala, semi-DLP kasi galing ako sa private din eh. Semi-DLP ang pinaprepare namin dati sa private. Pero pag nasa public school ka na, kapag new teacher ka with no teaching experience, ang gagamitin mo ay DLP, Daily Lesson Plan. DLP, buong taon yan, mga friendships. So, problema yan sa mga wala pang teaching experience sa private. Ha? Basta pagpasok mo sa DepEd, kung meron kang teaching experience na, sa private yan, pwede ka na mag-DLL, daily lesson lang. Ako, I came from private school, so nagturo ako for 11 years doon. So, mayroon akong teaching experience, so hindi na ako nag-DLL na ako. Pero meron akong batchmate na nag-DLP kasi hindi siya wala siyang teaching experience, hindi siya nakapagturo sa private, and then pagpasa niya ng board, nagturo agad ng DepEd, so pinalad siya, so di ba na ka-item, so okay lang yung kahit buong taong ka mag-DLP, okay lang yan, at least nagka-item ka, and congratulations yan. Sa mga with teaching experience na, pagpasok mo sa DepEd, mag-DLL ka na, congratulations. Yun yung pang 5, okay? So, pang 6, I get the SF10, or tatawag natin dati ay Form 137. So, saan kukunin ang SF10? Kung ang SF9, kinukuha natin yan sa grade chairman natin o kaya sa key teacher, sa mga private school sa principal. Ngayon, kapag sa SF10 naman, kinukuha natin ang 137 sa ating school guidance counselor. So, nasa kanya po lahat ang mga records na yon, yung mga SFs na yon. So, kukuha natin sa kanya, dapat kompleto at check din niya na nakuha natin. At double check natin kung lahat ba'y nakuha yon. Kasi minsan, yung sa grades, minsan kasi pag nahaluan yung batch nila or natanggalan, nalipat sa ibang section. So, wag na, check natin kung student pa natin yun. Kasi may mga nasalaag doon, may na-mix, may nahalo. Kasi minsan, napunta sa ibang section yun, yung bata na yun. So, kunin lang natin yung students natin. Okay? And then, ngayon, sabi ko kanina sa SF9, yung SF10 ng transferee, dapat i-request natin yun sa previous school niya. Mga 2 months of the school year, saka tayo mag-request, ha? Tapos, first request ko hindi pa nabigyan, na-request ko na ulit. I-follow up mo always ang parents din, ha? Ganun yon para ma-follow up din niya ang school. Hinihingi na talaga doon. Nangungulit na si advisor, hindi pa din naibigay yung SF10 ng anak ko. Ibigay niyo na daw. Ganun yon. Basta kulitin niyo ang parents kung ayaw niyo magka-problema sa bago matapos ang taon. Okay. Next nun ay yung mga friendships, sabi ko kanina sa LIS, balikan natin ang SF1. So, pag nasa iyo na, binigay na ni guidance counselor yung SF10s ng mga anak mo, dapat i-update mo ang SF1 doon sa LIS. Kasi mga friendships, meron diyang iba, mga students mo, lumipat ng bahay, nagpalit ng cellphone number, o ganon. So, may iba dyan bago yung address. So, dapat i-update mo na ng LIS
yung SF1. Kasi nasa LIS ang SF1. Mag-update po kayo doon mismo online. Huwag yung i-download mo yung SF1 tapos saka ka mag-update, magbago. No! Doon ka mismo online sa LIS mag-update sa system. Huwag yung downloaded. Kasi, mga ka-friendships, sabi ko na bago matapos ang taon, meron pong school forms reading. Ang grade level, school level, division level. So, dapat na nag-match yung address ng birth certificate, yung pangalan ng bata, spelling, at yung may mga junior na yan. Ako, napakahirap yung inis na inis ako dyan sa may junior na yan. Kung saan ilagay sa dulo ba, sa may pangalan ba. Kasi malilito kayo dyan, pati kayo malilito kayo dyan. So ngayon, yung dapat nag-match yung address, yung cellphone, yung spelling ng mga pangalan. Isa to sa mga spelling. Nako, baka nag-typo error si ma'am dati, hindi na double check din. Nako, nag-school reading dati, hindi inayos doon yung sa LIS. Isa yun sa mga problema talaga. Patigasan sa DepEd talaga. So yun, dapat identical lahat ang mga records ng anak mo. Birth certificate, SF10, SF9, SF1, at saka yung mga class records din nila, yung spelling, yung mga basta lahat. Dapat tama. Ganon. And then, next yan ay pang 7. Last, mga friendship, ay check the previous anecdotal record of your learners. Ito yung madaming hindi nakakaalam kung anong kahalagahan ng anecdotal record. Kasi mga friendships, ang laman kasi ng anecdotal, nandito kasi yung mga bagay na hindi dapat malaman ng karamihan. Hindi dapat maalam ng classmates ng bata, hindi dapat malaman ng mga co-teachers mo. Sino-sino nga lang ba ang nakakaalam sa anecdotal record ng bata? Sino yung lang pwedeng tumingin lang dyan? Ikaw, advisor. Next, yung teacher na kumbaga kung nagkaroon siya ng problema sa kabilang section, yung advisor dapat ipakita mo yung anecdotal record para malaman din niya ang cases niya, o yung principal, your guidance counselor. Mga ka-friendships, yun lang po ang pwedeng makakakita at makakabasa at makakaalam na anecdotal record ng bata mo. Kaya hindi mo siya pwede ipagmalaki. Ito hindi pwede. Kasi nandiyan po yung maaaring meron siyang sakit or illnesses, ganon. O kaya maka-French nandiyan yung mga incidents report na nangyayari sa bata, kung ano man yun, ma-private man yun na basta lahat yun, ma-positive, ma-negative records or notes ng bata last year, ay dapat alam mo din yun. Kasi ikaw na magiging advisor. Hindi kasi ito hinihingi ng karamihan talaga eh. Hindi hinihingi ito. Pero mga ka-friends, kung makikita talaga kayo sa anecdotal record, kung mapapawaw talaga kayo. Kasi dalawa anecdotal record ko. Meron ako anecdotal record na naka-notebook at meron ako anecdotal record na naka-folder. Para siyang discipline folder yung isa. Para siyang parang negative lang lahat doon. Yung anecdotal kasi pwede siyang positive, pwede negative. Lahat doon sa anecdotal. Prox, dalawa sa akin. Discipline folder at saka anecdotal record. Dalawa yan para... Pero yung anecdotal, mayroon naman din yung mga observations kung mga negative sa kanila, ganun. Kaya mga ka-friendships, yung mga 7 na sinabi ko, dapat natandaan nyo yon. O, i-summarize ka natin yon. Ano yun? Hindi ko nga natandaan. O, yung number 1, yung SF9, yung report card, kukolektahin natin yon sa first day pa lang. Next, kung okay na, feeling mo wala nang madagdagan, hindi ka na madagdagan ng students mo, feeling mo kompleto na yon, okay na, gumawa ka ng SF2, yung daily attendance, SF3, issued and returned books, and then kasama na doon ang class record.
Okay, next naman, number 3, mag-create tayo ng classroom rules. I-involve natin ang bata at strict ang implementation para masaya ang buhay sa buong taon at magkakaroon tayo ng magandang classroom management dyan. Okay, number 4, i-check natin ang reading ability ng ating bata. Yung reading skills, dapat alam natin, nakakabasa ba sila, saan sila, i-identify natin, beginners ba sila, average ba sila, or independent. Next, mga French, ay yung DLL or DLP. Pag DLP, new, without experience yan. Pag DLL, may experience sila. Teacher experience. And then 6, kunin natin yung SF10 ng ating mga bata doon sa school guidance office. Dapat kompleto yon. Tapos yung mga transferees, i-request natin sa previous school nila. Dapat identical, mag-match lahat ang records nila, lahat ng mga spelling, kung ano mga lahat, address, sa phone number, doon sa SF10, ano man yan, o sa SF1, gano'n. Dapat pareho-pareho lahat. And then last, yung number 7, ay check natin yung previews ng anecdotal record ng ating students. Kasi para malaman din natin ano mga secrets ng bata last year. Yan lamang po, at kung meron pa kayong katanungan at hindi ko nasama dito, naku, ang haba natin, no? Kalahating oras na 30 minutes. So please feel free to comment down sa comment section at try natin gawa ng video yan. At thank you so much sa pagstay hanggang dito. Sinamahan niyo ako sa haba ng oras. At that's all for today's video. Magkita-kits ulit tayo sa next video. Huwag kakalimutan, gigugma ko kamutanan.